Tahimik ang gubat ng sityo, malalim ng gabing iyon. Walang kuliglig, walang ihip ng hangin. Ako si Marco at kasama ko ang 3 kong kaibigan. Sina Ben, Lito, at Arman sa isang camping trip na dapat sana'y simpleng pahinga lang mula sa ingay ng syudad. Babala ng matatanda ang lugar na yon, huwag kayong mag-ingay sa gabi. Kapag may narinig kayong umiiyak na sanggol, huwag ninyong susundan. Nagtawanan lang kami noon, iniisip na kwentong panakot lang. Bandang 11:00 ng gabi, habang nakapalibot kami sa maliit na apoy, bigla naming narinig ang iyakan ng sanggol mula sa loob ng gubat. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas, parang humihingi ng tulong. Napatigil kami sa usapan. Si Ben ang unang tumayo. May naiwan sigurong bata, sabi niya. Pinigilan namin siya, pero nanaig ang awa. Kinuha niya ang flashlight at pumasok sa madilim na pagitan ng mga puno. Sumunod si Lito. Kami ni Arman ay naiwan, kinakabahan, pero umaasang mali lang ang hinala namin. Lumipas ang 10 minuto, pero walang bumabalik. Ang iyak ay biglang huminto. Sa halip, may narinig kaming kaluskos. Mabigat. Parang may gumagapang. Tinawag namin ang mga pangalan nila, pero ang sagot lang ay ang malamig na hangin na dumaan sa apoy, dahilan para halos mamatay ito. Doon ko naramdaman ang kakaibang takot, yung pakiramdam na may nakatingin sa likod mo. Mula sa dilim, may lumabas na anino. Akala ko si Ben. Pero mali ako. Mali ang hugis ng katawan. Mali ang galaw. Mali ang ngiti. Isa itong maliit na nilalang, mukhang sanggol, pero kulubot ang balat, mahaba ang kuko, at pula ang mga mata. Nakangiti ito habang umiiyak sabay-sabay. Sa bawat hakbang nito, parang bumibigat ang hangin. Yiway! Tayinak! Bulong ni Arman, nanginginig ang boses. Biglang may sumigaw mula sa gubat. Si Lito. Humahabulgol siya, duguan ang braso, at halos gumagapang palabas. Huwag kayong lilingon. Hindi siya sanggol. Ginagaya lang niya. Bago pa siya makarating sa amin, may humablot mula sa dilim. Isang mahabang kamay. Isang mabilis na sigaw. At nawala si Lito na parang hinigop ng gubat. Tumakbo kami ni Arman. Walang lingon-lingon. Naririnig namin ang iyak sa likod namin, ngayon ay mas malakas, mas malapit. Kasabay nito ang halakhak. Paos, basag, hindi pang tao. Nadapa si Arman. Hinila ko siya, pero may biglang kumapit sa paa ko. Malamig, madulas. Nang mapalingon ako, nakita ko ang tayinak. Nakangiti, may dugo sa bibig, at hawak ang flashlight ni Ben. Nagising ako kinabukasan sa gilid ng kalsada. Mag-isa. Natagpuan daw ako ng mga ranger, wala akong kasamang iba. Wala ring bakas ng camping site. Parang hindi kami kailanman naroon. Pero may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa bulsa ko, may maliit na laruan ng sanggol. Marumi, may tuyong dugo. Hanggang ngayon, tuwing tahimik ang gabi, may naririnig akong iyak sa malayo. At alam ko, hindi lahat ng umiiyak ay dapat lapitan.